Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtalim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Iyan ang pinakawastong paglalarawan ng pag-ibig. At dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ay binigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinakadakilang pag-ibig. Sa gabing ito, halika't samahan niyo kami mga kabataan sa isang dula-dulaan ng papakita ng pinakamahalagang regalo na maibibigay natin ngayong darating na Pasko. Mula sa kabataan ng Emmanuel Southern Baptist Church, maligayang Pasko po sa inyong lahat. Si Carla ay isang mag-aaral sa high school na may simpleng pamumuhay kasama ang kanyang ama at mga kapatid. Panganay siya sa magkakapatid at maagang naon nila sa ina. Ito ang halos pang-araw-araw na eksena sa kanilang tahanan. Ang ama ay bala sa kanilang trabaho at si Carla ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid mula hapon, sa hating gabi hanggang mag-umaga o hanggang sa pagdating ng kanyang tatay sa umaga. Sa paaralan. Sa araw-araw na pagpasok ni Carla, puro panlalait at pag-uusap ang lagi niyang naririnig sa mga klase niya. Palibhasa scholar lamang siya sa eskwelahan nila at di makasabay sa luho ng mga kaeskwela niya. Morning, class! Good morning, ma'am! Dahil malapit na ang ating Christmas party, magkakaroon tayo ng bulatan para sa bulitan ng manita. O Shasha, everybody get 1/4. Write your name, the gift you want to receive. Yan yun, dali. The amount for gift is for 200 pesos. O, ilagay niyo na yung papel niya. Magpapulatan na tayo. Wala magsasabi ako sino na ulit yun. Natapos ang klase ni Carla, naisipan niyang dalawin ang puntod ng nanay niya. Lagi niya itong ginagawa sa tuwing siya ay nalulungkot o sa tuwing siya ay may problema. Matatapos na naman ang Pasko na wala ka. Nagkadaos na naman kami ng Pasko na wala ka. Nay, sabi mo, ang mabait na anak, may kalanganan ng mabilang. Pero bakit ganun? Bakit sa akin si tatay? Nay, sabi mo, mga tao ay hirap. Hindi ka na gusto. Pero bakit hanggang ngayon, hindi na mag-ilap sa hirap? Sabi mo, maging mapinsang kapwa, upang ganun din sila sa akin. Pero bakit wala akong mga kaibigan? Kasalanan ko bang maging mahirap? Kasalanan ko ba ang kaibigan ito? Mahirap bang maging Sa mura
murang edad ni Carla ay napakadami niyang tanong na nais niyang magkaroon ng kasagutan. Si Carla na nasa mura niyang edad ay uhaw sa pagmamahal. Pagkalipas ng ilang araw ay dumating na ang araw na pinakihintay ng mga mag-aaral, ang Christmas party. At gaya ng inaasahan, napakasaya ng lahat. Excited na binuksan ang mga natanggap na regalo at nagpapasalamat sa nagbigay nito. Ang iba naman ay nagre-reklamo sa natanggap pagkat di nila nagustuhan ang mga regalo na natanggap nila. Bukod tangi si Carla hindi nagbukas ng regalo. Umuwi siya sa bahay matapos ang Christmas party. Pagkaalis ng ama, pumasok si Carla sa kwarto at kinuha ang natanggap na regalo. Inisip niya kung ano kaya ang laman nito pagkat ang regalo na isinulat niya ito. I want to receive love this Christmas. Laking pagtataka ni Carla sa regalo na natanggap niya at kanyang binasa ang sulat na kasama nito. Si Alec ang nakabunod sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang taong ito ay matagal na siyang pinagmamasdan at ipinapanalangin. Ganito ang nakasulat. Maligayang Pasko sa iyo, kaibigan. Narito ang aking regalo sa iyo. Sa Diyos na nililig ang aking panalangin na makalapit ako sa iyo. Sa regalo kong ito, matatagpuan mo ang suri ng pag-ibig. Makikilala mo lalo ang ating Diyos na pinagmulan ng pag-ibig. Gaya ng lagi ko sinasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos. At ano man ang dinaranas mo ngayon, ay malalaman niya. Siya ang Diyos na nagmamahal sa lahat ng panahon. At alam mo ba, may regalo din ang Diyos sa iyo. Sa bilang ng labis na pag-ibig niya, binigay niya ang kaisa-isang anak upang pagbayaran ang ating kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Magkakasama tayo sa kanyang kaharian. Ngayon sa oras na ito, inahayaan ka ng Panginoon na maging isa sa anak niya. Siya ang Diyos na ating Ama at nagmamahal sa habang panahon. Kaibigan na handang tumulong at nagtatanggol sa anumang sitwasyon. Ang Pasko ay dahil kay Kristo, at si Kristo ay namatay para sa iyo. Namatay siya upang pagbayaran ng kasalanan mo. Kaya't ano man ang kalagayan mo, alalahanin mo siyang lagi nandiyan na kasama mo. Kaya't ngayong gabi, halika at samahan niyo kami. Alalahanin natin ang pag-ibig ng nanay sa atin. Awitan natin siya sa gabing ito.